Imagine mo to, nasa gitna ka ng isang mataong lugar, puro mukha sa paligid mo. Bawat isa may sariling kwento, laban sa buhay at mga pangarap. Sa gitna ng crowd na to, ang daming boses na gustong impluwensyahan ka or manipulahin ka. Mapapaisip ka, paano ko mapoprotektahan ang sarili kong landas habang nananatiling totoo sa sarili ko? Ngayon, i-explore natin ang tanong na yang gamit ang lente ng Stoic philosophy. May 7 powerful Stoic lessons tayong tatalakayin na makakatulong sa iyo para hindi ka basta-basta mamanipula at para mapanatili mo ang integridad mo sa isang mundong puno ng pagsubok at tukso. Itong mga sinaunang aral na to ay may timeless wisdom. Habang tinatalakay natin yan, ilalapat natin ito sa real-life situations para mas makonect mo sa personal mong experiences. If nakatulong sa iyo ang video na to, please like and subscribe para masuportahan mo ang channel natin. Samahan mo kami sa journey na to para sa clarity, lakas ng loob, at pagiging authentic. Chapter 1, Alamin kung ano lang ang kaya mong kontrolin. Sa gitna ng sunod-sunod na hamon sa buhay, sinasabi ng Stoicism na ang tunay na lakas natin ay hindi sa pagbabago ng mundo, kundi sa pagkontrol sa sarili nating reaksyon. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." Sa totoo lang, hindi mo kontrolado ang ibang tao o ang mga sitwasyon, pero kaya mong piliin kung paano ka tutugon. Example, sa office, may kakilala ka bang katrabaho na naninira sa likod mo o kinukuha ang credit ng trabaho mo? Ang Stoic way ay huwag patulan, kundi mag-focus sa own actions mo. Professionalism, calm response, at consistent excellence. Real life story. Si Sarah, ganito ang sitwasyon. Pero imbis na makipagdrama, tinodo niya ang trabaho niya. In the end, nakuha niya ang respeto ng boss at ng buong team. Lesson, kontrolin ang sarili, hindi ang ibang tao. Chapter 2, Huwag paloko sa false appearances. Sabi ni Epictetus, hindi ang events ang nakaka-disturb sa atin, kundi ang perception natin. Manipulators often use charm at promises. Pero Stoics teach us to see through the illusion. Example, may nag-aalok ng product na sobrang ganda raw, instant solution daw sa lahat ng problema. Pero kapag ginamitan mo ng Stoic mindset, iisipin mo, totoo ba to? May proof ba? Real life story, si John, inalok ng get-rich-quick investment. Pero dahil sa research at pag-consult niya sa experts, natuklasan niyang scam pala ito. Lesson, maging mapanuri, huwag padala sa packaging o magandang salita lang. Chapter 3, Palakasin ang loob mo, inner fortitude. Sabi ni Seneca, ang tunay na tao ay base sa karakter niya. Kahit anong mangyari, ang paninindigan at values mo ang magiging armor mo laban sa pressure at manipulasyon. Example, may boss kang panay pintas, huwag agad ma-demoralize. Tumutok ka sa personal standards mo. Real life story. Si Emma, lagi siyang kinokorek ng manager niya, pero hindi siya nagpa-apekto. Nag-focus siya sa kalidad ng work niya. Kalaunan, napansin at na-appreciate siya ng ibang leaders. Lesson, your strength comes from the inside. Chapter 4, Intindihin ang totoong kalikasan ng pagnanasa. Desires. Sabi ni Marcus Aurelius, life is opinion. Ang mga gusto natin, luxury, approval, success,
ay madaling manipulahin ng iba. Kaya kailangan alam natin kung alin dito ang pansamantala lang. Example, may nag-aalok ng prestige item or investment na makakaangat sa status mo. Pero sa stoic lens, tatanungin mo, worth it ba talaga? Real life story. Si Tom, inalok ng high return deal. Pero nang inusisa niya, maraming red flags. Tinanggihan niya kahit tempting. Lesson: don't chase temporary pleasures. Chase your values. Chapter 5. Matutong mag-emotional detachment. Sabi ni Epictetus, hindi ang nangyari sa iyo, kundi paano ka reaksyon. Hindi mo kailangan kontrolin ang emosyon mo, pero kailangan mong matutong i-observe ito at huwag hayaang kontrolin ka nito. Inspiring stories. Si Nelson Mandela, kahit 27 taon na kulong, pinili niyang manatiling kalmado at focused sa reconciliation. Si Steve Jobs, kahit natanggal sa sariling kumpanya, hindi bumigay. Nag-focus siya sa long-term vision niya at bumalik stronger than ever. Lesson: emotions are valid, but don't let them drive your decisions. Chapter 6. Yakapin ang kasalukuyan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang tanging oras na mahalaga ay ngayon. Ang present moment, ang pinakamakapangyarihang sandali. Huwag masyadong lumubog sa nakaraan o matakot sa hinaharap. Real life story. Si Viktor Frankl, habang nasa concentration camp, nag-survive by finding meaning in the present. Si Oprah, kahit maraming setbacks, lagi siyang nakafocus sa present, kaya nakabangon at naging inspirasyon sa marami. Lesson: stay in the now and you won't be shaken easily. Kabanata 7. Humingi ng wisdom at gabay. Sabi ni Seneca, ang kaalaman ay ang isang tanging mabuti. Hindi mo kailangang daanan lahat mag-isa. Seek advice, magbasa, matuto sa iba. Inspiring examples. Benjamin Franklin, reader, thinker, learner, kaya naging mahusay na leader. Warren Buffett, constant learner, laging kumukuha ng payo bago gumawa ng malalaking desisyon. Lesson: huwag mahiya magtanong o mag-seek ng guidance. It's a sign of strength, not weakness. Conclusion. Sa panahon ngayon, mahirap manatiling totoo sa sarili, pero possible. Gamit ang Stoic teachings, matututunan mo kung paano protektahan ang sarili mo, iwasan ng manipulasyon, panindigan ang values mo kahit mahirap. Salamat sa pagsama sa amin sa journey na ito. Kung may natutunan ka, share mo rin sa comments para makatulong ka sa iba. Hanggang sa susunod na oras, magpatuloy ka sa paghahanap ng wisdom, maging matatag at manatiling totoo sa sarili.